Hello mga kabokchat! Welcome pong muli sa bagong episode ng ating programang My Vocation is Love. Ngayon po ay pupuntahan natin ang ating makakakwentuhan sa araw na ito. Isa po siya sa pinakamasipag naming madre. So tara po, tahan na po natin siya at baka po siya naghihintay na sa atin. Let's go! Isang maaraw na araw po ngayon. Chat, narito nga po ang ating mga kwentuhan sa araw na ito. Sister, pakilala po kayo sa ating mga kabokchat. Hawakan niyo po itong mic natin. Yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Jovita Alcausin, MCST. Taga saan po kayo, Sister? Ako po ay nagmula sa Cabarwan Laod, Vigan, Ilocos Sur. Hello po sa mga taga-Vigan. I've been assigned there, Sister. Oh, yeah. Hello po sa mga taga-Vigan. Magandang araw po sa inyo. Sister, batiin niyo pala sa Ilocano ang ating ay, nainbagngal daw yung amin kakabsat na nga Ilocano. Kasamet orihang nga Ilocano, nga dadta Ilocos. Kaya namin nga nanonood sa amin. Well, Sister. So sabi ko nga po sa inyo mga kabokchat kanina, ang ating mga kwentuhan ay isa sa aming mga masipag, yan, masipag na madre, masipag na katekista. So nakikita nyo naman po ang kalagayan po ni Sister Jovita ngayon. Sa kabila po ng kanyang kalagayan ay napakasipag pa rin po ni Sister Jovita. So ngayon po ay Sister, i-share lang po natin sa ating mga kabokchat ang inyong maiksing vocation story po. Katekista hanggang, inspirasyon ko sa akin ay katekista hanggang katapusan ng hininga. Maalala ko, no ako'y grade 1, ng isang linggong pagsimba ko, nakakita ako ng madre, puti ang kulay ng damit, ay parang anghel. Ay simula noon, gusto kong maging ganon. Inilagay ko na sa isip ko. Tapos, nung malaki na ako, pagpasok sa high school, nakakita uli ako ng madre. Nagsabi na po ako sa kanya, ay sabi niya, ay kailangang makatapos ka ng college. Ay kaya nagpumilit po ako talaga nung ako'y mahirap lang kami. Nung ako'y high school, 4th year high school, abay binigyan ako ng pagkakataon mag-examine ng normal. Nakakwalify naman ako, kaya nakagraduate ako bilang teacher. Nung ako'y nag-aaral sa teacher, ay gusto ko sanang, lagi akong sumisimba doon sa malapit na chapel sa amin, gusto ka sanang maging Carmelite. Ay nako, hindi pwede at nung matapos na ako ng graduation ay marami na palang mga kapatid akong sunod-sunod at kami nga po nung panahon iyon ay 8. Ay inisip ko, maaawa ako, pakaawaan ko ang mga sunod-sunod kong kapatid ko. Kaya tumulong pa po ako sa aking mga magulang nagpatapos ng 2. Ay nung nakatapos ng 2, ay dis yan, Jovita, pasok ka na. Ay di ako naman ay naggumawa na ng paraan. At sa tuwing Sabado na pagpunta ko sa Lawag, nag-graduate studies na ako doon sa Lawag noon. Dinadala ko ang mga fitting outfit ko. Nung nakumpleto ko na, ay sabi ng Bishop Lim, may he rest in peace, malalastrip ka na, Jovita. Ay di nag-drop na ako. At pagkatapos, ay di pumasok na nga po ako dito sa MCST. Sister, pinayagan po ba kayo ng parents ninyo? Ay, ayaw na ayaw ng mga magulang ko at sabi nila ay sa akin lang daw nila naramdaman ang pagmamahal at katulungan nila ako sa pagpapaaral ay di, ngayon ay di, ang ginawa ko nagpunta na po ako sa Lawag at yung mother na pong pauwing Tayabas noon, ako na sumama sa kanila. That was December 8, Immaculate Conception. Noong December 10, ako na po ay na-invest ng postulant. Yan. Talaga po, Sister,
parang normal na sa atin na ang mga magulang ay hindi agad pumapayag na magmante yung kanilang mga anak. Ano po? Pero later on naman, sister, natanggap naman din po, ano? Natanggap nila. Postulant pa lamang ako noon ay na hospital lang tatang ko. Ewan ko kung naoperahan yata. Hindi ko alam kung mata yan na naoperahan siya sa mata. Aba, ang naglakad ng Medicare at saka nagbantay ay 4 na mother na assign sa Bigan. Magmulat na siya ng mata niya, sabi niya, ay hindi na pala iisa ang hubita, 4 na. Sabi niya ganon. Ayun, doon na siya nagsimula ng nakumbinsi. Pangalawa na talagang kumbinsido sila. Bumagyo ng signal number 5. Naduprak ang lahat ng mga Gabaldon schools along the way. Ay, yung bahay namin na Nipa at Kawayan, tinamaan ng yung duhat sa tabi ng bahay namin. Sa halip na sa bahay namin ang tutumbahan, ay tumumpa sa kabila, sa kalsada. Ay, kinaumagahan agad-agad ang tatang ko at nanang ko pumunta sa bayan at pumunta sa at saka sa pare na sabi nila, oo, niligtas kami, naunawaan na namin dahil may anak kaming madre ang aming inialay sa Diyos, kaya iniligtas kami sa kapahamakan ng bagyong ito. Yan, nakumbinsi na sila. At saka, later on, ang tatang ko sabi niya sa akin, anak, ang tugi, tinatanga yung katabi, yung atin hindi. Ang palay, binabalang yung katabi, yung atin hindi. Salamat sa panalangin mo at pagsasakripisyo mo, sabi nila sa akin. And later on, nagbiro ako, nais ninyo na ng tatang, ako'y uuwi na at lalabas na ako at kasama na ninyo ako, nagbiro ako. Ay sabi nila, hindi anak, diyan ka na. Kumbinsido na talaga. Yan, blessing po kasi, sister, talaga, ano. Sister, share din po natin sa ating mga kabok chat. Siyempre, sa tagal na po na ninyo sa congregation, ano, ilang years na po kayo dito sa congregation? Kung simulan ko yung ako'y pagpasok bilang postulat na December 10, 1973 ID, 50 years ko na sa December 10, in the convent pa, hindi pa yan Golden Jubilee kasi ang Golden Jubilee ay temporary profession. Share din natin sa kanila yung mga pinanggalingan nyo pong assignment. Pero sa dami, sister, di ba? Lugar na lang pong i-share natin sa kanila. Sige. Ang first assignment ko ay Father John Caras de Paculaw. Tapos Kasiguran. Tapos Pius Center. Pagkatapos Sir Bosco. Pagkatapos bumalik ako sa Maria Aurora. Pagkatapos Prelature of Infanta. Pagkatapos ay St. Mary's. Lahat ng mga yun noon ay bilang school administrator. St. Mary's Academy, St. Mary's Seminary Lawag. Pagkatapos ay Our Lady of the Angels Academy Atimunan. Pagkatapos ay pastoral work na ako. Ang saya ko sa pastoral work. Unang pastoral work ko ay Dolores. Wow, Dolores hanggang ngayon. Malakas pang amoy ko doon. Then, San Pablo. 7 years ko sa San Pablo. Pagkatapos ay dito na. During those times ay ako noon ay na-appoint na Lake Operators Coordinator. Aba, nakapag-program pa kami ng 3 Congress, lahat ng mga members mula Luzon, Visayas, wala pang Mindanao. Ay nang saya-saya ng Lake Operators Congress simula ng 2008, 2013, 2018. Yon ang last na ako pa ang active na Lake Operators Coordinator noon. So sabi nga po ni Sister Jovita kanina, katikista hanggang sa huling hininga. Yan, ano? Kasi nga po, hanggang ngayon po mga ka-walk chat, si Sister Jovita po ay nagmi-mission pa rin. Sister, ano po yung driving force baga? Yung hanggang ngayon po ay nagmi-mission pa rin po kayo sa kabila ng inyong kalagayan ngayon? Sa tingin ko, grasya totoo ng Diyos. I'm so passionate. Una sa lahat ay of course sa prayer. Ay yung dagdag na passionate commitment ko after our breakfast. Kasama ko ang mga 6 sisters na nagdadasal ng Rosary, Divine Mercy, at ang daming pinagpapaalayan namin at ang daming humingi ng dasal sa amin. Ay grasya ng Diyos, tinutugon niya ito. Milagro totoo kung minsan gumagawa ang Diyos talagang gumagawa ng milagro. Tayo lang ang instrumentong humiling sa Kanya. Sa pamamagitan din ng mga santo na hinihilangan natin ng tulong. Yan. Kasi po, sister, di ba, nung hanggat kaya, yung may kakayanan po tayo, hindi lang katulad ng dati, no? In other way na po ang ating mission ngayon. Kahit naka-wheelchair, ako talagang kasama sa BAMOS, kasama sa Adult Bible Catechesis Group. Kahit naka-wheelchair, assistant na ako ngayon ni Sister, coordinator ng Lake Operators ng Tayabas. Kasi busy pa siya sa kanyang school. Kaya ngayon ay ako muna yung assistant, siya ng coordinator, ako yung assist sa kanya para tuloy-tuloy na zealous ang mga Lake Operators
ng Tayabas Unit. Sister din lang po sa Tayabas Unit. District 3 po ang hawak ko ngayon. Si sister pala ang coordinator na ng District 3 na pala. Lumawak pa. Hindi ako makakasama sa yung District 3, sister. Hanggang Tayabas lang ako. Ano lang po ang kaya ngayon. Yes. Ang kaya nga po, sister, di po ba? Tayo Yes. po naman ay tuloy lang po ang misyon. Yes. Kahit saan po. Kasi nga po tayo ay mga misyonera, katikista ni Santa Teresita ng Batang Sena. Yes. At salamat sa mga tumutulong na benefactors. Masugid na tumutulong sila, lalong-lalo na sa Adult Bible Catechesis Group na mahihirap. Yan. Speaking of our benefactors and sponsors po, sister, kapasiin po natin ating mga masugid na taga-panood at taga-subaybay at taga-support po, sister. Unahan ko na kayo. Unang-una po si Ate Sol. Hello, Ate Sol. Maraming salamat po. Maraming parati sa amin ang stars at support. Ngayon ko lang alam na gano'n. Okay, thank you, Sol. Thank you. Regards, pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Una, sa aking bukasyon, nagdadasal at nagsusuporta ng spiritual and temporal na pangangailangan natin, kasama pati ang ating apostolate. At ang mga benefactors natin here and abroad, at ang ating lake operators, Adult Bible Catechesis Group, special mention si Marian Reyes at ang kanyang Star Horse Shipping Line. Sa special mention ang Barlan Clan, ang mga lake operators. Pasko na, sila talaga ay nagbibigay ng pagsusupport sa ating apostolate. Yung ano pa po, ibang kabsat nyo pa po, di pa natin pinate. Kami nga kakabsat. We are many brothers and sisters. I am the eldest. Sumunod sa akin, Ading Meli. Anong Meli? Sa vegan, matanda na siya, 76 years old na siya, pero awa ng Diyos, pinagpapala siya ng lakas. Ang ano niya lagi ay, ang lahat ng biyayang iyan ay bigay ng Diyos, kaya ibigay na tulong sa mga nangangailangan, mahihirap at mga madre. Ganon din si Ading Sane at si Gia, yung asawa niya, si Elpring, ang kanyang pamilya, Oscar, si Maria at si Emmy, yung kanyang asawa, at saka ang kanilang anak na may asawa na rin, at si Rina, at saka si Ernest Victor. Oo. Sumunod ay si Benny, asawa ni Hermie. Asawa niya ay si Hermie. At saka si Esi, ninang Esi mo. Nang Esi, hinihintay ko lang kay sister. Hello, Nang Esi. At of course, ang bunso na namin ay si Lingling. Marami po tayo mga sponsors and benefactors dyan, sister, sa vegan. Marami po sila. And then especially may mga lake operators. Yes. They are very active. Ang lake operators doon ay active. Mga lake operators ng vegan at Yes. mga katikista po sa vegan. Yes. Yung mga manang. Yeah. At syempre po, dahil bumati na rin po tayo, meron na ako, sister, gustong i-shout out. Ito pong batang ito. Sabi nila kanina, grade 1 pa lang kayo, may bukasyon na. Okay. Ano po isang bata sa nag-aaral po sa St. John Bosco College. Grade 1 po siya. Oh, yes. So narinig ko po, dahil nandun po ako, ay pinapanood daw po ang ating programa. Oh, yes. And then sabi ko, babatiin ko siya. Tisha Penelope Salido. Hi, ang Tisha. Sabi natin na kita. Anak, mahal mo ang inyong bukasyon. Ako rin, nung grade 1 pa ako, nagising na ang bukasyon ko. Mahalin mo, anak, ang bukasyon mo. At lahat ng mga magulang na ang mga anak ay may bukasyon, talagang ipagdadasal ninyo at suportahan ninyo ang may bukasyon na pari at madre, sapagkat ang number 1 beneficiary ng dasal, ng pag-aalay ng pari, ng madre, ng sakripisyo nila ay familia. And of course, kasunod ang mga humihingi ng mga dasal sa amin. Yan nga po, sister, gusto kong i-encourage nyo. Ano po yung gusto kong sabihin sa aking mga nakakaiba, especially mga parents, may mga anak po na may bukasyon. Yes, I encourage you to form your children na kakaroon ng bukasyon ng maging pari at maging madre, sapagkat sa pamamagitan nito ay makakatulong sa ating pamilya. Yan, sabi nga po, blessing po ang merong madre at pare. Yes. Yes. Number 1 benefit. Yes. Oo. So, paano po mga kaboklat?
hindi na po tayo masyadong magtatagal ngayon at alam naman po natin na kulang ang ating oras, sister. Yes, oo nga. Kulat na naman po kayo mga ka-workshop ng panibagong inspirasyon at panibagong kwento po sa ating programa. Maraming salamat po, sister, sa Thank paunlak you. po ninyong oras ngayon pong araw na ito. Ako rin na nagpapasalamat sa pagkakataon. Thank you, Sister. Yan po, sister. My coordinator. Thank you. So, nakikita niyo po mga ka-workshop, hindi lang po yung mga young sisters namin ang aming ina-encourage na mag-share sa inyo, pati na rin po ang ating mga elderly companion po sa amin. May mga importante rin po silang misyon at isa sa importante nilang misyon ay ang Yes. importante po nun. Kami Yes. po ang magtatrabaho, sila po ang nagdadasal po Yes. para sa amin at para sa Yes. inyong mga intention. Yes, we consider really our home care as the prayer house, our prayer house. Yeah, they are our prayer warriors. Yes. So, Thank paano you. po mga ka-workshop, sister? Wala na po kayong gustong sabihin sa kanila, batiin? Salamat po sa inyong pagtangkilik sa Kabukchat at sana po ay madadagdagan ng bukasyon sa pagpapari at sa pagmamadre, lalo-lalo na sa Missionary Catechist of St. Therese of the Infant Jesus. So, paano po mga ka-workshop? Hanggang sa muli po, abangan niyo po ulit ang ating programa, My Vocation is Love, #, ang At ating awit ay pag-ibig. Bye-bye.